nitong kalaban ko. Nako, madali kayong mabola. Dahil puro kasinungalingan yan. Hindi siya dapat paniwalaan dahil siya ay irresponsable, sinungaling, at hindi tumutupad sa pangako! Yan! Yan yun! Siya yan! Hindi porket sinabi mo ay tama na. Mga kaibigan, papanigan nyo ba siya? Eh mula kanina na nagsimula kami, wala na siya ibang ginawa kundi magbato ng mga akusasyon sa akin. Gusto niya talagang sirain ang pagtitiwala nyo. Pero, kung marunong kayo magtimbang ng mga bagay, eh hanapin nyo ang katotohanan kung sino ang inyong pagkakatiwalaan at paniniwalaan. Teka lang ha, teka lang. At bakit mo naman sinasabing sinisiraan kita? Hindi na kailangan. Alam niyo kung bakit? Dahil matagal ka ng sira. At yung mga sinasabi niya na hanapin yung katotohanan, nako, kaya kong ilabas ang lahat dahil may ebidensya ako. Hintayin niyo lang mga kaibigan, ilalabas ko lahat ng bahong nitong kalaban ko. At makikita niyo na hindi siya karapat-dapat! Ano pong nangyayari dito? Hindi ko naintindihan eh. Nag-aaway sila? Ayan, kanina pa nga ganyan yung dalawang yan, nagsisiraan. Tsaka naglalabasan ng mga kanya-kanya mga bao. Grabe talaga, no? Ganito pala mga tao ngayon. Oo nga eh. Alam mo, nahihirapan na nga ako. Hindi ko na alam kung sino yung dapat paniwalaan. Di ba? At isa pa ang dapat niyong malaman, na ang taong yan ay hindi kagalang-galang dahil bukod sa sinungaling, manloloko na, babaero pa. O, iboboto niyo ba yung isang katulad niya? Boom! Aba. Nagsalita. Sige, ilabas mo lahat ng ebidensyang sinasabi mo bago maniwala sa iyo ang mga tao. Pero, mga kaibigan isa lang ang gusto kong itanong sa inyo. Ang ganitong klase ba ng tao ay hahayaan niyong mamuno sa inyo? Mapang-akusa, mapagbintang, at masyadong matalak. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo siyang iboto!